Okay, good day mga Airsoft. Hello po sa inyo lahat. Good day po sa inyo lahat mga ka-bigman. Ayusin natin yung camera. Nag-roll ako, hindi pa pala nakaayos yung camera. Grabe, no? Sorry. Okay, magandang gabi po sa inyo lahat. No? Ngayon magkakasama na naman tayo sa isang pahabol ng review and unbox. So, for shipping natin, so for today, don't worry, pipick upin to ng courier kahit gabi na, no? So, sana maihabol. Yun lang ang request ko. Mga ka-Airsoft, muli hihingi ako ng pasensya, no? Doon sa mga for shipping kasi nagkakaroon ng problema yung ating mga courier, no, sa kanila kasi kakatapos lang ng Valentine, di ba? Ang dami pa raw nilang backlog. Pero wag ka talaga makakarating rin naman itong mga unit na item for shipping, no? Going Gubang Bukid, Adlaon, Cebu City, okay, then Bulusan, Calapan City, Oriental, Mindoro, okay, then saan to? Another one from Cebu City. City of Cebu, no? Then pabasa to, look. Yung pangalan lang? Yan. Hindi, yung lugar. Bayanihan, Butuan City. Bayanihan, Butuan City at ito, Mabini, Katipunan, Lukban, Quezon, no? Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nagkakaproblema yung mga courier natin ngayon, pero makakarating rin po sa inyo to, no? Actually, ito yung mga item natin for shipping for today. Halos araw-araw pumipick up na kasi yung courier, pero yun nga, ginabis sila ngayon, no? Pagpasensyahan nyo na. Meron lang ako isang tip sa inyo mga ka-Airsoft, no? Pagbubuksan, nakita nyo naman yung mga parcel, di ba? Pagbubuksan ninyo yung in-order ninyo, tandaan nyo, wag agad bubuksan. Pagka-receive ninyo, check nyo muna, inspect nyo muna yung paligid. Ayan, no? Inspect nyo muna, make sure na walang hiwa, walang tampered, walang ibang scotch tape, walang ibang tape na mukhang binuksan tapos tinip, okay? After nyo ma-check, i-video ninyo yung unboxing para meron kayong ebidensya just in case na merong problema yung unit, no? Importante kasi yan mga ka-Airsoft, para din po sa inyo yan, no? Ako hangga't maaari gusto ko maging safe, no, yung pagdating sa inyo ng item, pero nasa sa inyo pa rin, basta makinig po kayo pag sinabi kong huwag nyo munang bubuksan, bagkos i-inspect nyo, nyo muna. Grabe ang bibigat. Dalawa yan. Mga full pack, no? Dalawa yan. Itong black. Hindi. Yan yung yung DE, di ba? Okay, oo, sige. Grabe ang bibigat nila, ang lalaki. Okay, yun nga tulad ng sabi ko, buksan ninyo, i-unbox ninyo nang naka-roll yung camera, nang naka-video, para kung sakaling may problema, meron kayong protection, okay? Tapos, review and unbox tayo ngayon. Unit, no? Katipunan, Lukban, Quezon. Unit niya, okay. Ito mga ka-Airsoft, I'm proud to say, kumalikot na naman ako. Ayan, no? Itong ebidensya. Ayan, no? Kinalikot ko to unit na to, na in-upgrade ko na nasugat ako. Grabe. Nahiwa ako, no? Yan nga, sinasabi ko sa ibig sabihin, itong unit na to, mga ka-Airsoft, napatakan ng dugo. Nasugat ako, dumudugo yan, ha? Dumudugo yan. In-upgrade ko kasi itong unit na to. Unit to na request ng ating ka-Airsoft, okay? This is a Glock Humarex collaboration with the SRC. So, high-end version to ng Glock, no? Ano ba yung difference ng Glock na China versus the Glock Taiwan na WE versus sa high-end Glock like this, no? Yung laman loob nito is, meron siyang mga CNC na steel, no? Na bakal talaga. So, mas pulido yung pagkakagawa. So, pag mas pulido, mas matibay. Okay? In-upgrade ko to, no? So, let's see kung gaano kalakas to ang ipapakita niyang performance mamaya. Ang papakita niya sa camera. Hindi ko lang rin kabisado kung ilan, no? Kasi, sabi ko nga sa inyo,
kung merong 10 different version ng Glock, may isa dyan na stand out, no? Merong isa dyan na talagang masasabi nating how do you call this? Paano ba sabihin to? Masasabi natin na mangingibabaw, ayun, no? Kasi kung merong 10, in-upgrade mo lahat, may isa dyan makupad. Talagang maiinis ka, talagang ang kunat niyang pataasin ng FPS. Pero merong isa dyan na talagang sadyang mataas yung FPS niya, no? So ito, in-upgrade ko kanina. Tignan natin kung makunat or magandang pagkaka-upgrade ko, no? I'm proud to say kasi nabahiran siya ng dugo. ayan, nasugat ako, kaka-upgrade, no? So kinalikot ko kanina. Tignan natin, no? Okay, nakatutok sa mga package for shipping, and ready po to deliver, sabi ni ano. Be patient mga sir, ma'am. Darating din sa inyo ang inyong package. Tama, Sir Alan Villaris, no? Salamat, no? Maswerte ang ating airsoft boss. Nabinyagan ng kaya niya. Oo nga eh. Grabe. Ano to? Ayaw... Medyo may kalaliman kasi nasugat ako dun sa may matalim kasi all steel nga eh. All steel. Pag sinabi all steel, syempre matatalim siya, tapos CNC pa. Pag sinabing CNC, hindi kasi minolde, 'di ba? Hindi siya shinape. So pag CNC, talagang isang buong materyales inukit 'yon ng laser. O yan, no? Ng laser. May pang-ukit eh, 'di ba? Tapos, kumbaga virgin material, so ang tigas niya, so pumitik sa kamay ko, no? Masakit. Actually, may kirot siya. Hindi ko alam kung kaya ko ba? Kaya naman, no? Kaya lang, kada pindot ko kasi bumubuka kaya yun, no? Anyway, kailangan ko i-review and unbox na eh. Okay, this is an SRC collaboration with the Umarex, no? So, high-end version to, so Gen 5, makikita nyo, complete with markings. Tandaan nyo, hindi China to, ha. Yung China, ito kasi is a license. Pag sinabing license, hindi papers yun. License, ibig sabihin, authorize yung kumpanya na gumawa ng eksaktong replica noong unit. Kumbaga, kung ano yung nilabas na totoong Glock, yun siya. No? Ganun siya. Kumbaga, lahat ng nandyan, lahat ng markings, lahat ng design nito is same doon sa tunay na version ng Glock. No? Hindi tulad ng halimbawa, compare ko lang, halimbawa WE. Kung mapapansin ninyo, kung yung unit nyo WE, walang tatak na Glock, wala rin tatak na 17, wala rin tatak na Gen 5, walang tatak na Austria. Pero ito meron. Pero wag kayong mapakampante kung yung unit ninyo is may tatak na Glock, baka China yan. Kasi dalawang version eh. Meron China na ginaya. China copy kasi. Kinapi yung ng China yung itong version na to. Kasi sa China walang batas regarding sa copyright. So pwede nilang kopyahin. Kaya nga 'di ba, ang galing nilang mangopya. Yan, walang batas regarding dun sa copyright. So pwede nilang kopyahin, no? Hindi porket kailangan ganito yung design ninyo, ha. Pag naiba, syempre, hindi yan. China yan, no? So, itong hawak natin is the high-end by the Umarex and SRC collaboration, no? What is good and special about this? CNC full steel, naka-fine-tuning, naka-trigger job na, napakatipid na. At, ito pa, upgraded ang FPS nito. Yan ang isang sorpresang maibibigay ko sa inyo. Upgraded ang FPS, so it means to say na talagang malamang sa malamang mag-e-enjoy yung ka-airsoft natin dito. Okay? So, start na tayo. Wag na natin ganun patagalin. This is the magazine. Ang magazine ng isang SRC is same lang rin sa magazine ng mga China at saka ng mga WE. Nagkakatalo lang sila mga ka-airsoft doon sa valve, no? Ang valve nito is ibang-iba sa valve ng WE, ng ENC, ng double bell, no? So, pag mga ganon, mga lower unit, expected nyo na hindi ganun katibay yung mga valve, yung mga inlet valve, yung output valve, di ba? Tapos, hindi rin ganun kalakas. Tandaan nyo, Glock 17 to na high-end, kaya na-i-upgrade ko into halimaw FPS. Ngayon, kung yung unit ninyo is mga WE or double bell or ENC, hindi niya kakayanin yung upgrade na ginawa natin dito, ha?
So, ano yan, kumbaga parang ano yan, disclaimer yan, no, na hindi ko mo Glock to is, yung Glock mo is kayang i-upgrade ng ganon. Kaya lang po na i-upgrade to kasi high-end category to. Yung laman loob nito matitibay, magaganda. Okay? So, let's begin. Ngayon, mga airsoft. Grabe, hindi ko kaya mag-press. Bumubuka siya. Ako mag-press. Hindi. Sige. Wala yan. Press the valve. Pindutin yung valve. Ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na idiin mo ng gusto. Pindutin mo lang ng konti, then sprayan mo. Oh, yun. Okay. Okay na yun. Hayaan mo pumasok yung oil. Then, dito sa ilalim, alisin natin to. Base pad, then spray tayo sa inlet. Okay. Ayan. Tuwing kailan ini-sprayan? Pag nakitang tuyo. Pag nakikita mo, basa pa, wag mo nang i-sprayan. Okay? So, jump tayo sa unit. Sa unit, si Glock, ini-sprayan natin dito sa ibabaw. Bakit? Para malesen yung gas-gas na kine-create dito sa outside barrel. Okay, spray natin sa ibabaw. Ayun. Then, si Glock, ikakasa natin, ilalak natin manually, i-sprayan din natin itong nozzle. Okay, sprayan natin. Ayun. Okay, ha. Then, release. Tapos, rest. Ito. I-rest natin to. Ayun. Okay, ha. Ayan. Nagawa na natin yung pagsisilicone oil. Big man, ganun ba ka-importante ang pagsisilicone oil sa isang unit? Yes, importante pong mag-silicone oil tayo sa isang unit para po maiwasan natin yung pagkasira ng unit, no? Pwede ba mag-ship kahit gun ban? Yes, pwede po mag-ship. Basahin nyo po yung COMELEC guidelines. Wala naman pong ibinaba ang COMELEC na sinasabing gun ban ngayon, bawal magpa-shipping. Wala. Actually, diniscuss ko na yung mga guidelines eh. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Siguro panoorin nyo yung mga yung mga vlog natin ng mga nakaraan, no? Okay, so John Mark Ibera is watching, no? Hello sir, no? Sayang sana watching si Christian Sorbano, kaya lang wala siya, no? Hello po sir, Christian Sorbano of Katipunan, Lukban, Quezon. Ito na po yung unit mo. I-test pa na natin, okay? So ayan na. So ito na. Ngayon, maglalagay tayo ng gas. Sabi ko nga, itong unit na to, compatible siya into 12 kg, compatible siya into 14 kg, compatible siya into a CO2. Bakit compatible, big man? Bakit yung unit ko pang 12 kg lang? Bakit yung unit ko sa 12 kg lang nasira? Bakit yan compatible? Ulitin ko mga ka-airsoft, high-end version po ito ng Glock. When I say high-end version, iba yung laman loob niya kumpara mo doon sa mga laman loob nung mga lower version. Okay? Compatible to sa 12 kg, sa 14 kg, at saka sa CO2. Kaya ito yung i-test fire natin. Actually, i-chrono rin natin siya, no? Para makita ninyo kung gaano siya kalakas. Oh, pwede ba tayo magpalaro ngayon? MP7 GBBR, meron sir, how much? Wala po kami yan. Then kung gusto niyo mag-inquire, mag-PM po kayo, no? Comment section is hindi ginawa to inquire, no? Comment section ginawa for you to add inputs on certain topic, no? Hindi po ginawa comment section para mag-inquire, so mag-message po kayo para po masagot ng buong detalye yung tanong ninyo, okay? So, let's begin ngayon. Kunin natin magazine. Okay. Itong unit na to, sabi ko sa inyo, compatible siya with 12 kg, 14 kg, and CO2. Pero dahil i-corona natin, i-test natin siya sa 12 kg lang. Doon lang sa pinakamahinang gas. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Nilagyan natin 2 seconds, so malalaman natin ngayon. Malalaman natin kung gaano siya katindi. Okay? Ngayon, lagay natin to. Always ilalagay nyo to kasi wag na wag nyong hindi ilalagay ang base pad kasi pag nalaglag yung magazine nyo, fire in the hole, sabi nga, no? Masakit, masaklap kasi pwede magkalik. Okay?
Lagyan lang natin. Iko-chrono natin. Siyempre, ang gagamiting bala, 0.20 grams. Ngayon, maglagay tayo ng bala using our reloader. So, yan. Okay? Yan. Hindi na natin ganong pupunuin. Dali. Kalat ang bala. Sayang. Sana. Alam nyo kasi, nagtitipid ako sa 0.20 grams. Kasi, hindi na ako gumagamit halos ng 0.20 grams. Ang ginagamit ko rito is 0.25 and 0.30 grams, no? So, yan. Kaya nagtitipid ako sa 20 grams. Ginagamit ko ang 20 grams pang chrono na lang, no? Okay. So, ngayon, chrono test tayo, ha? Yes, go, boss, sabi, no? Ano ba? Maliwanag ba yung audio natin at saka yung ano? Pa-comment nga. Maliwanag ba yung audio and video? Kasi dito sa akin, medyo hindi maliwanag, eh. Okay? Ngayon, chrono test tayo. Ayan. Ha? Naka-on. Naka-on na. Okay. Chrono test tayo. Okay. Glock 17, Gen 5, SRC, and Humarex collaboration. Unit ng ka-airsoft natin, Christian Surbano of Katipunan, Lukban, Quezon. Pasok. Ready to fire. Okay? 0.20 chrono test sa 0.20 grams at saka sa 12 kg na gas. Compatible with 14 kg and CO2. Okay, firing! First fire! Lakas! 375. 375. Second fire! 257. Hindi, iba yan. 323. Iba. Bakit ganun? Okay, firing! 278. Mali yung bala natin. 343. Mali yung bala na nakalagay. Hindi siya accurate. Wala, ba't ang sikip na niya? There is something wrong with the unit, no? Hindi 0.20 ang nakalagay. Lalagyan ko ng 0.20. Sorry mga karso pa, hindi 0.20 ang nakalagay, no, na bala. Sikip, ang hirap. Reset natin. Hindi siya 0.20 ang nakalagay. So, maitim eh. Ibig sabihin, 0.25. Oo nga, 0.25, maitim yung mga unang lumabas, no? Okay, sandali. May color coding rin kasi yung mga bala namin, eh, no? May ano, parang color differences, color coding tuloy. Alisin natin yun. Okay, so, reset natin. Okay, hindi ako makapaniwala. Papalabasin ko yung gas. Ayan. Para back to the start tayo, no? Para back to the start. Then, lalagyan ulit natin ng, syempre, ng gas, no? Okay. 2 seconds lang. 1, 2, okay. Tapos, alisin natin yung lamig ng magazine. Okay? Kainis, Lamig, Lamig ng magazine. Okay. Sige, wag na. Okay na yun. Diretso na natin. Pero, alisin natin. I-blower ko lang sandali. Para mawala yung lamig ng magazine. Pag nawala yung lamig ng magazine, maganda ang performance, no? Wala si Sir Polo Rodney, no? Yung magbibigay sa akin ng blanket, no? Green gas blanket. Para ano yun? Para hindi, Ayan, unit ko na po pala, Big Man, yung inayos ng gunsmith nyo. Kaso na pagkamalan pa na konti number daw yung unit ko. Oo. Sir Enrique, yung unit mo kasi, actually wala namang problema, nagawa na yung unit mo. Kaya lang, feedback by the gunsmith, hindi ganun kasi yung original. No? I don't know, kasi syempre ganito, no? Sir Enrique, sana maunawaan mo, no? Anyone can claim na hindi nila binuksan.
'di ba? Pero kasi yung gunsmith namin is actually sir kilala to yung gunsmith namin sa mundo ng airsoft. Hindi magsasabi kasi based on our experience with him hindi siya magsasabi ng ganito nang hindi ganon, no? So, wala naman tayong dapat ipag-discuss na doon. Sinabi lang niya na yun yung naging findings niya. Pero wala naman kami sinabi sa inyo na hindi namin gagawin kasi binuksan, 'di ba? Sinasabi ko naman sa mga vlog ko, kung maaari, wag na lang pakialaman, wag na lang buksan, wag na lang itamper. Yun ang sinasabi ko sa vlog ko. Pero hindi ko naman sinasabi na pag binuksan mo, ginalaw mo, hindi na namin gagawin. Hindi ganon, hindi kami ganon kahigpit, no? Actually, napakamakatao namin dito sa Big Man. Sinabi lang yun ng gunsmith sa'yo kasi yun yung nakita niya. No, yun yung nadatnan niya. Ibig sabihin, mali yung pagkakalagay ng screw, yung washer nawawala. Pero wala naman sinabi na bahala ka na sa unit mo, sir. Hindi namin gagawin. Actually, gawa na po yung unit mo, no? Makipag-ugnayan na lang po kayo regarding dun sa major parts na nasira. Pag-usapan na lang po natin. Madali lang naman. Sir, wala tayong bagay na hindi mapagkakaayusan, no? Parehas tayong lalaki, parehas tayong negosyante, parehas tayong makatao. Kaya, wala pong problema yun, no? Regarding doon sa feedback ng gunsmith, syempre, every one of us is entitled, no? Para ilabas yung kanyang opinion. Maganda naman yung opinion ng tao, Kasi yun yung nakita niya. Kaya, wala naman pong kaso doon. Okay? Okay, ang gaganda ng mga unit mo, Boss Big Man. Siyempre po, Sir JR Pontanos, no? Kev, Sagbay. Ito ba yan? Hindi, iba to. Okay, yes sir, loud and clear, sabi. Copy po, Big Man. Maraming salamat po. Pero, hindi po talaga. Sir, wag na natin pagdiskusyonan. Wag na po natin pagdiskusyonan kung binuksan or hindi. Pero, yun nga ang sabi ko sa'yo, ganito. Sige, medyo alisin ko yung magazine sa Ako pwede kong sabihin na hindi akong pumatay dun sa nilalang. 'Di ba? Pwede kong sabihin na hindi ako yung pumatay. Pwede kong itanggi. 'Di ba? Pero pwedeng sabihin ng pulis na based on our CCTV footage, ikaw ang bumaril. Ako raw ang bumaril. Based on the CCTV footage. Pwede sabihin ng pulis yun. Pero ako, sa sarili ko, pwedeng, hindi ako guilty dyan sa pagpatay. Pwedeng yun. Kumbaga, sabi ko nga, entitled ka doon. Ngayon, yung gunsmith, entitled din na sabihin kung ano yung naging findings niya doon sa unit. Pero, tulad nga na sabi ko, ako yun na yung nagsasalita. Hindi na po natin pagtatalunan yon. Kumbaga, wag mo nang idiin na hindi mo binuksan. Ngayon, yung gunsmith, hindi na rin niya, hindi naman niya diniin hindi sir, ikaw talaga hindi naman niya ginanan Ang diniscuss lang niya, sir, kung ano yung nakita niya dun sa unit mo. Di ba? Yun lang naman. Pero other than that, wala na tayong dapat pagtatalunan. Hindi na natin dapat pag-usapan whether binuksan mo or hindi. Pero ako, ang payo ko sa inyo mga ka-airsoft, yung unit, wag niyong bubuksan. Lalong, Tapos ito pa, no? Pakiusap ko lang sa mga ka-airsoft, maging honest kayo. Okay? Wag niyong ililihis yung isang bagay na hindi nga ginagamit yan nasira. Hello? Meron bang bagay na masisira na hindi ginagamit? Diba? Kung ano yung huling pagkakagamit nyo. Halimbawa, ito maraming dito maraming tumatanggi. Pinahiram ko sa pinsan ko yan. Ayun. Aminin mo. Diba? Aminin mo kung sa tingin mo ba't nasira. Huwag mong sasabihin na hindi ko ginagamit yan, naka-display lang yan. Huwag ganon. Kasi walang bagay na masisira na hindi ginagamit. Diba? Kaya nasira kasi mali yung paggamit. Ganun yan, no? Pakiusap ko lang, lalo na kung mag-claim kayo ng warranty, be honest. Sabihin nyo paano ginamit at saka kung sinong gumamit. Kasi kung sa tingin ko, 90% of our customer hindi nasisiraan pag sila lang ang gumagamit. 'Di ba? The remaining 10% ipinahiram kay biyenan, kay kumpare, kay kapitbahay, kay best friend. Kaya nasira. Yung remaining 10%,
Bakit nasisira pag hiniram? Kasi, yung nanghiram, hindi nakakaintindi. Hindi niya alam yung tama. Pero ikaw na may-ari, dahil one-on-one tayo, diniscuss ko sa'yo, alam mo kung paano gamitin. Pero bakit pag hiniram ni kumpare, ni Bienan, na ng kapitbahay mo, ng best friend mo, bakit nasisira yung unit? Kasi hindi nila alam yung tamang paggamit. Okay? So, yun, Sir Enrique, wala po tayong dapat pagtalunan. Sabi ko nga sa inyo, ang importante po, nagawa natin yung unit. Okay? So, makipag-ugnayan na lang po kayo. So, ngayon, filing tayo nito. Tignan natin, no? Chrono pa? Chrono natin. Gusto ko makrono eh. Power mo. On mo na. Ay, Okay? Firing! Lakas. Ba't ganon? Walang lumalabas? mali. Hindi, sira na naman to. Pero ang lakas ng recoil niya, no? Hindi ganito yung mga putok ng Glock eh. Anyway, pasensya na kayo, sayang naman. Nasugatan pa ako sa pag-upgrade nito. Tapos ganito lang. Hindi maikrono ng maayos, naiinis ako. Magpalit na nga tayo ng krono. Titipid ka kasi. Alam mo naman, ganyan naman ang ugali talaga ng Pinoy eh. Hanggat gumagana yung unit eh. Hindi, sorry, no, yung krono ko, lagi na problema. Siguro pag magpapalit na tayo. Okay? Katulad niyan. Yung krono kasi kanina, meron nagkrono na player. So, hindi siya marunong magkrono. Tinamaan niya kung saan tinututok. Ayun, nasira yung krono, no? Okay, Lucas, firing. Ikaw na mag-fire. Masakit yung kamay ko, yung sugat ko. Okay, firing tayo. Firing. Glock 17 Gen 5 SRC Human X collaboration. Firing. Okay. Open slide. Kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Nanginginayang ako. In-upgrade ko to. In-upgrade ko siya. Tapos nasugatan ako dahil sa kanya. Tapos hindi ko makrono. Nakakapanginayang. Wala kasi akong extra krono, pagpasensyahan nyo na. Pero gawa natin ng paraan, siguro bibili tayo yan. Okay, so nasa na tayo? Konti lang ang watching eh. Gusto ko sana magpalaro. Kaya lang, konti lang yung watching ngayon, no? Tapos, masakit eh, na ano ko. Tapos, ayun, kwentuhan session, tanong ang portion? Hindi, save natin yan sa mga darating na araw, no? Save natin yan. Tapos, isa pa, yun nga, yung na-discuss natin, pag mag-unbox kayo, i-video ninyo, ha? Huwag ninyong haya na hindi naka-video. Tapos, mag-send kayo ng selfie. Okay, no? Okay, tapos, ayan. Guidelines tayo, konti. Recap, no? So, pag gun ban, itatravel ninyo yung unit. Kung pwedeng iwasan, iwasan. Pero kung talagang hindi maiwasan, tago lang ninyo yung unit, ibag ninyo, itabing ninyo, di ba? Sa COMELEC guidelines naman, pag nasa sasakyan yung unit, sabi naman visual inspection, tago nyo lang. Kumbaga, siguraduhin yung hindi nyo bit-bit para hindi kayo malagay sa alanganin, no? Kasi syempre kung bit-bit nyo, then nakita ng mga ating mga enforcers, mag-iisipin nila, bakit kami dalang ganyan, di ba? Pero, yun nga, basta gawin lang natin ang tama para hindi tayo mamroblema. Okay? Yung ginagawang COMELEC guidelines is ginagawa yan para sa atin, para umayos yung darating na election, maging safe, maging ligtas, walang mapanamantala. Sundin lang po natin, iyan naman ginawa ng gobyerno natin yan para magkaroon ng kaayusan, di ba? Okay, so Sir Bigman, kailan ulit magagawi sa Isabela? Gab 1-2. Nako, baka matagal-tagal pang Isabela.
Matagal-tagal pa, mag-iipon muna. Pag gumagawi dyan, kailangan may malaking budget. Okay na, matagal pa boss. Siguro kung meron ka request, magpa-shipping ka na lang, no? Mas magiging mas madali. Pero kung Isabela, for now, matagal pa. Wala pa kasing wala pa mga nagpe-place ng order na sabay-sabay, no? Pero pag siguro after the Ganban, no, pwede tayo mag travel ulit ng Bicol, no, ng Isabela, ng Baguio. Yun. Okay, sige. Ngayon pala siya, shoutout ka na. Shout out Isabela, no, yung mga taga Isabela, after the Ganban, pupunta kami diyan, no? Magpa-book na kayo, early booking, mas maganda, mas mura. Shout out mga taga Baguio, taga La Union, basta mga taga Norte. Then shout out ko na rin mga taga South, Quezon, Atimonan, Bicol, Daet, Camarines Norte, Camarines Sur. Early booking, magpa-book na po kayo para mapuntahan ko kayo, okay? So, yun, mga Airsoft, yun lang muna. Ito na po yung unit natin kay Airsoft Christian Sorbano, Katipunan, Lucban, Quezon. Lahat po tayo nagbula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong likod. Big man. Thank you!